Bago pa maitatag ang lungsod ng Iriga, rehiyon ng Bicol taong 1684 ay dati muna itong bayan ng Nabwa at unang tinatawag sa pangalang Iraga. Ayon sa pag-aaral, ang Iriga umano'y salita na ibig sabihin sa Ingles ay there is land, na nagmula noong matagpuan ito ng mga paring Pransiskano. Nagpuspokamos, Duterte, Iriga. Arriba! Iriga! Arriba! Tinagba Festival, ipinagdiriwang tuwing Pebrero 11, isang tradisyon ng unang handog na ani, nakasabay ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes. Nagsimula sa unang ritual ng mga sinaunang Bicolano na nag-aalay ng kanilang ani sa sarili nilang mga Diyos bilang paraan ng pasasalamat at para humingi ng pabor para sa mas magsaganang ani sa buong taon. Ang Iriga ay isang pagbisita sa Nabwa, probinsya de Ambos Camarines, pagkatapos matuklasan ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas noong 1521. Pinayuhan ang mga magsasaka na lumipat sa Iriga dahil sa nakapipinsalang baka sa Nabwa, kung saan maaari silang magtanim ng mga pananim nang walang takot sa pagbaha. Ang pamayanan ng Bundok Sumagang, ngayon ay Mount Iriga o Mount Asog, ay umunlad sa laki at kayamanan na nagtutulak sa mga agta hanggang sa kapal ng kagubatan. Noong 1578, itinatag ang Iriga bilang isang bisita ng Nabwa sa ilalim ng Franciscan na sina Fray Pablo de Jesus at Fray Bartolome Ruiz. Noong 1641, sumabog ang Mount Asog na nagdulot ng takot sa mga naninirahan. Ngunit isang himala ang nangyari na nagligtas sa kanila mula sa lindol at baha. Noong 1683, ang lungsod ay ginawang Pueblo de la Provincia de Ambos Camarines na may populasyon na 8,908. Hindi naglaon, nagkaroon ito ng 36 na mga barangay habang naging ganap na lungsod noong September 3, 1968. Ano ang pinakamatandang bus company? Kailan nagsimula ang kanilang serbisyo? Ating alamin. Ito ang unang tinatawag na ALATCO, unang pinangalan ng Albert Louis Amen Transportation Company o ALATCO, ang unang kumpanya na pampasaherong bus ng mga Amerikano sa Pilipinas na itinatag noong July 1, 1914 ni Albert Louis Amen, isang sundalong Amerikano, at ang punong himpilan ay sa Iriga, Camarines Sur. Ang POC na ito ay ginamit na garison ng hukbong imperyo ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagbunga sa pansamantalang pagtigil ng paglilingkod na pambayan nito. Nagsagawa ako ng panayam sa isang taong dating nagtatrabaho sa Peltrangco. Ano pong pangalan, tagasan, pati lang lang ito? Ako po si Sila ko pa na nagandang ba? Agad ko. Okay, sa ganda naman po sir. So mga ilang katanungan lang po sir. Familiar po kayo sir sa or alam niyo po ba yung dating terminal ng bus ng Shelter po na tinatawag po dating alat po? Ang sinasabi, iilamin. Alat ko, bigyan ko asuntan. Okay. Yan, kung galing yan. Pwede po ba kayo sir magkwento ng kaunting impormasyon ay magbigay ng kaunting nagtanmasyon about po yung mga dating experience, yan po. Kung ano pong... Ako nagsimula ako dyan sa Peltrangco, 1974, September 4, 1974. Yan ang napasok ako. Simula noon. Hanggang nagtrabaho ko, nasa 29 years, walang broken service. Nasa ako, machine builder. Sa mga pag-maintain po ng Maintenance ako. Okay.
So, sir, last question na lang po. Experience na po, sir, na sumakay din sa cruise ng Peltrangco. Kamusta naman po? Ayun, kung ilan ang itatanong, napakaganda ng servisyo ng Teltram. Dahil yung Teltram po, pag mayroong subasto, mayroong bagang bagyo, yan ang unang nakakukuhan po pagka sa Maynila. Lahat na ruta. Bakit nakaka-respond din? Oo, yan ang naka-responde dahil sila ang may mga ng ruta ng Bicol. Kasi Bisaya. Parang kapisaling ano po, sir. Oo. Ruta. Eh, yung mga bago ngayon, dahil ko alam yan. Mga additional na lang yan. Okay. Dahil ang nagsimula dyan, Na tinatawag na pong Peltrangco. Teltram ko na. So, yun lang po, sir. Thank you. Eto na ngayon ang dating Peltrangco. Let's get away to the city of springs. Come, let's take a trek to the towering mountain. City of smiles, we're